Hello mga kabayan. So may nagtanong nga po sa akin, no, at ito nga ang tanong niya. Sir, matagal na po kaming nakatira dito sa property pero wala po kaming pinanghawakang titulo. Paano po ba ito palagyan ng titulo? Well, bago mo palagyan ng titulo, kailangan mo po ng tax declaration, ano? So, paano po mag-apply ng tax declaration? So, ito po yung mga kinakailangan para makakuha po ng tax declaration. Mag-file po kayo ng mag-secure po kayo ng tax declaration certificate. Halimbawa po, wala kayong titulo, wala kayong tax deck, o anumang papel na nagpapatunay na kayo ang nagmamayari sa isang lugar, sa isang lupa na tinitirahan nyo. Kailangan nyo pong mag-secure ng tax declaration certificate. Ano po yung mga requirements? Unang-una po, magpagawa po kayo ng Affidavit of Land Ownership and Possession. Affidavit of Land Ownership and Possession, ibig sabihin, ipapagawa po nyo ito sa abogado at kailangan notaryado na nagsasabing matagal na kayo nakatira sa lupang ito. Alright po. So, pangalawa po, kailangan nyo rin pong paggawa ng affidavit of adjoining lots. Ano po ba itong affidavit of adjoining lots? Parang yung affidavit of possession po, itong adjoining lots, kailangan nyong papirmahan doon sa mga adjoining lots, yung mga nagmamayari o nakatira doon sa mga katabi nyong lote na nagpapatunay, papatunayan nila, ite-testify nila na kayo ay matagal na nilang kapitbahay. So, pangatlong kailangan po is magpagawa po kayo ng barangay clearance. Ano po nakalagay sa barangay certificate o barangay clearance? Yun po ay nagpapatunay naman, patutunayan naman ng barangay na kayo ay residente doon at matagal na pong nakatira doon. And pagkatapos nyo pong masecure yun, pupunta na po kayo sa assessor's office at fill upan nyo po yung sworn statement ng galing sa assessor, yung form na yon, at nakalagay po sa sworn statement na yon kung ano ang detalye ng lupa o property na gusto nyong palagyan ng titulo o palagyan ng tax declaration. Nakalagay po doon sa sworn statement kung anong sukat ng lupa, kung magkano yung value ng property, and lahat na po ng mga details na dapat ilagay na doon sa mandatory field, mandatory slot noon sa forms na yon. And pangatlo po, panghuli na kailangan is yung certificate galing sa DENR sa AND na alienable and disposable yung property, yung sketch plan. Gagawa na po ng sketch plan ng DENR. Alright po, and yung mga iba po, yung mga minor na lang po na requirements gaya ng ID, mga cedula, and mga optional na lang po yun, madali na pong i-produce. Yung mga nabanggit ko po, yun po yung mga major na kailangan para mapalagyan ng tax declaration ang lupa na sa tingin nyo kayo ang nagmamayari dahil matagal nyo ng dekada nyo nang tinitirhan at wala na mga nakiklaim, o talagang nakakasiguro kayo na kayo yung may-ari ng lupang yon. Yun po yung una nyong gawin, palagyan ito ng tax declaration. Okay, sa mga susunod nating video, i-discuss naman natin kung ano ba yung mga ng CLOA o yung Certificate of Land Ownership Awards, o yung ibang tanong nyo na paano yung hawak namin ay rights only. So mag-follow lang po, and subukan ko pong gagawa ng video every weekend at sasagutin ko yung mga katanungan nyo sa abot ng aking makakaya, based on my actual experience sa tagal ko na po sa real estate industry. Alright po. Have a nice day.